nagpahaging sa mga Duterte. Si Commodore Tariela. Puntaan natin yung actual na tweet. They never had any comments when the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard were subjected to inhumane and barbaric harassment while carrying out a medical evacuation in Ayungin Shoal. However, when the mansion of the fugitive Pastor Kibuloy was surrounded by the Philippine National Police, they had lengthy statements and even criticized the police's efforts to arrest him. I find such reaction paradoxical, and it makes one question where their loyalty and interests really lie. Uy! Ang bigat naman ng birato ni Commodore. Bakit nga naman ganun? Sabi ni Commodore. Nung inaabuso ng mga Chekwa ang ating Philippine Coast Guard at ang ating tawag dito BRP Sierra Madre at ang Unaiza May 4, wala kayong kuda, wala kayong sinasabi, hindi man lang kayo nagko-comment. Ngayon, ng isang kriminal, ang isang pugante, aarestuhin ng mga pulis, ay ang daming pinagkukuda, ang daming sinasabi. Bakit nga naman ganon? Bago tayo pumunta dyan, as usual, tayo muna yung mag-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. So, it makes one really question yung loyalty. Nasaan ba talaga ang loyalty nyo? Mga Duterte. Nasaan nga ba talaga ang loyalty nyo? Saan namin huhugutin ang loyalty nyo sa Pilipinas? Bakit hanggang ngayon hindi nyo pa rin pinipili ang Pilipinas? Piliin mo ang Pilipinas. Problema daw ni Bangag yan. Problema daw ni Presidente. Alam naman natin yan. Tawag lang kay Presidente, Bangag. Ang West, kung paano susolusyonan ang West Philippine Sea. Nung panahon ni Duterte, malayang nakakapangisda, mga mangingisda, at di tayo binubuli ng China, sabi niya. Tapos meron pa isa, siya ay ordinaryo mamamayan ng Pilipinas. Dapat daw sila yung tinatanong kung anong solusyon dyan, sabi. Nakapagpadala daw ng isang batalyon sa Davao, pero sa West Philippine Sea, wala. Ganon. Di ba yung mga DDS to mga DBS to Naging peaceful ang West Philippine Sea sa panahon ni Piduts. Bakit ngayon nagkakaganyan na? Ganun. Alam nyo mga kotsero, hindi lilipad tong pinagsasasabi nila Natahimik nung sa West Philippine Sea nung panahon ni Dugonggong. Hindi lilipad to alam nyo kung bakit. Nakailang diplomatic protest ang Pilipinas nung panahon ni Dugonggong sa China. Alam nyo ilan? Around 600 plus. Diplomatic protests. What does that mean? Ibig sabihin, maski nung panahon ni Digong, nanggugulo ang China. Partida, may secret agreement pa sila. Meron pa silang fishing agreement. You fish there, we fish here. Nanggugulo pa rin ang China. See? May diplomatic protest So, ibig sabihin, hindi siya tahimik. Nagpapaniwala lang kayo sa sinasabi ni Attorney Harry Roque. Nagpapaniwala kayo sa propaganda ng S-Manyak. S-Manyak pala. Oo. Naniniwala kayo doon. Sa kabobohan ng S-Manyak. Nakakatawa parang kasalanan pa ng Pilipinas. At saka mga kotsero, may punto dito si Commodore Tariela. Bakit? Kasi, kapag nagsasalita sila, in the times na sila ay nagsasalita, etong si Digong tsaka si Sara. Si Sara laging no comment pala. Pero itong si Digong, during the times na siya ay nagko-comment tungkol dyan, yung sa bumisita siya sa China at saka nung itong mga nakaraan,
Anong sinasabi niya? Kumakampi pa siya sa China. Tignan niyo naman talaga. Minsan ka na nga lang magsalita. Minsan ka na nga lang bumuka ang bibig para dyan sa tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Nagpamakapili ka pa. Tahimik daw, sabi ni Robin Padilla. Tahimik? Seriously? Tahimik? Panahon ni Duterte, tahimik? Hindi lang kayo nakarinig ng balita, tahimik na agad? Parang ano yan eh, it's a question na, yung philosophical question, na if a tree falls in a forest, does it make a sound? Ganun yan eh. If a tree falls in a forest and no one's there to hear it, does it make a sound? Parang ganun yan eh. Of course it does. Pero hindi dahil walang nababalitaan, ibig sabihin hindi nangyari. And if you want us to believe that narrative, ginagawa niyo kaming tanga. Kung ganun. Parang ganito yan mga kotsero eh. A few generations from now, wala na ako sa mundo. A few generations from now. Does that mean na hindi ako nag-exist ever? Bawa, yung apo ng anak ko or yung apo ng apo ko, hindi na ako kilala nun. Third generation, hindi na ako kilala nun. Baka nga wala ako sa consciousness nun eh. Baka makikilala na lang niya ako sa YouTube kung meron pang YouTube nun. Malalaman niya, uy, yung great-grandfather ko nasa YouTube nung 2019. Doon lang niya ako makikilala. Pero assuming, let's say, walang YouTube. Do you think? Hindi ako nag-exist kasi hindi na ako kilala ng ng apo ko sa talampakan. Of course not. Ganun din yung ginawa ni Digong noon sa West Philippine Sea. Hindi porke hindi na balita, ibig sabihin hindi nangyari. Nagawa naman tayong tanga nito ni Robin Padilla kung ganun. O ganun. Meron pa siyang sinabi kanina. Narinig ko sa balita, si Robin. Sabi ni Robin, hindi pa nga tapos ang laban natin sa... Tingin nyo ba malaya tayo? Gumanon siya. Tingin nyo ba malaya tayo? Hindi pa nga tayo malaya eh. Tayo ay nakikipaglaban pa. Laban sa kahirapan. Ha? Wait! Paano mo na-equate ang sovereignty with our fight against poverty? Poverty! Bakit ganon? Anong connect? Senator Robin? Bakit? Anong connect nun? Parang, hindi tayo malaya kasi nakikipaglaban pa tayo sa kahirapan. Senator Robin, sayang talaga boto ko sa'yo. You have proven my critics right. Yung mga kritiko ko nung panahon ng kampanya na sinasabi nila sa akin, Coach, wag mo iboboto si Robin Padilla. Ako naman, hindi iboto natin. Baka maisulong niya yung charter change. You've proven them correct. Anyway. Last mo na to, Robin. Last mo na to, Sen. Last mo na to. Anyway. Yun nga, in the rare times na si Digong ay magsasalita tungkol sa West Philippine Sea, kakampihan pa niya ang China. Yung mga interview niya, dyan sa Gikan para sa masa, etc. etc. Ano yung sinasabi niya pag pinag-uusapan yung West Philippine Sea? Pabor pa rin sa China. At one point, sinabi pa niya, tubig lang yan. Ba't ko papapatay yung mga sundalo ko para dyan? Tubig! Tubig daw! Tubig! The heck? What the heck are you thinking? Budol. Budol talaga eh.
Punta naman tayo kay Sarah. Hanggang ngayon, no comment. NC. No comment pa rin siya, Jarn. Hindi siya magsasalita. Oo. And probably, this is the first time na, or this is one of the few times na I will be contradicting si PBBM. Oo. Kasi, pinagtanggol niya si Sarah eh. Pinagtanggol niya si Sarah. Tungkol sa issue na to. Pinagtanggol niya si VP. Sabi niya, hindi naman role yan ng Vice President eh, or the Secretary of Education. This is one of the few times that I will contradict the words of the President. Totoo naman yun, hindi talaga niya role na gumawa ng polisiya. Hindi niya role yan. Hindi na rin role, kasi hindi na Presidente si Digong. Hindi na rin role ni Presidente na gumawa ng polisiya tungkol sa West Philippine Sea. But take note, we're talking about policy. Policy. Pero, pwede rin silang magsalita para sa Pilipino. Para sa bansa. Si Digong, ang dami niyang sinabi. Pero lahat yun, hindi para sa bansa. Si Sarah, hanggang ngayon, nag-iintay pa rin tayo ng statement niya na para sa bansa. Wala. Hindi naman niya kailangan gumawa ng... Ako personally, kaya nga nadidisagree ako dito kay PBBM eh. Hindi nila kailangan gumawa ng foreign policy. Pero dahil isa sila sa mga pinakamaiimpluwensyang politiko dito sa Pilipinas, they could use their influence to support our claim sa West Philippine Sea. To support the Filipinos who are fighting for our claim sa West Philippine Sea. Ano ba naman yung suportahan nila yung ating Philippine Coast Guard? Ano ba naman yung palakpakan nila yung ating AFP? Di ba? Well, AFP, Armed Forces. Yung ating Philippine Navy. Ano ba naman yun? Ano ba naman yung palakpakan nila yun? Good job po kayo dyan. Salamat sa pagprotekta sa ating sovereign rights. Good job po Coast Guard. Good job po Philippine Navy. Mahirap bang gawin yun? Mahirap bang sabihin sa mga tao na sumusunod sa kanila, sa kanilang dalawa, na suportahan natin ang direksyon ng administrasyon tungkol sa West Philippine Sea? Mahirap bang sabihin yun? Hindi, di ba? Hindi mahirap sabihin yun. Pero, kung meron kang interest doon sa kabila, dyan sa flag na katabi ni Sara Duterte, mahirap talagang sabihin yan. Mahirap talagang sabihin yan. Mahirap talaga. If your interests with China contradicts your interest with the Philippines, mahirap talagang umontra. Mahirap. Lang yan, ginagamit nyo yung impluwensya nyo para kumontra sa ginagawa ng Pilipinas. Pati pagtatanggol ng natin, sovereign rights natin, ayaw nyong gawin. Tapos maglalabas kayo ng mga statements na for ngayong June 12 sa Independence Day na sundan natin ang mga ginawa ng ating mga bayani noong sila ay pinaglaban ng kalayaan ng Pilipinas, etc. etc. Tapos kayo hindi nyo kayang gawin. What kind of mindset is that? Anong klaseng mindset yan na meron kayo? Might as well mag-migrate. Ito si Honeybee sabi niya, baka kaya hindi na lang sila mag-migrate sa China. Bakit kaya hindi na lang mag-migrate sa China? Exactly. Doon na lang kayo sa China kung gusto nyo. Huwag na kayo dito. Sama nyo yung mga supporters nyo. Dalhin nyo doon sa China. Total naman, mas eager kayong ipaglaban ng China eh. Ito pa pala yung nakakatawa sa sinasabi dito sa mga nag-comment dito sa, sino ka Insong? Sorry. May mga nag-comment dito, sabi.
Ayan, ingat Commodore, next president mo si Inday. Gumaganon. Gumaganon siya. Saan pa? Sara for president. Ganyan. Next president mo si Inday. Paano kayo nakasigurado? I mean, seriously. Paano kayo makakasigurado? Definitely, yung mga taong nagmamahal sa bansa won't vote for Sara. Yung mga taong pro-Philippines, anti-China, hindi boboto yan kay Sara. Sigurado ako dyan. And that's 31% already. Diba yung mga pro-admin supporters? May survey dyan, diba si Okta? Anong sinabi? 31% ang pro-admin supporters. 20% ang Duterte supporters. So definitely, mas malaki naman siguro ang 31 kaysa sa 20. So sigurado ka na meron 20% na boto para kay Sara. Kaso mas marami yung mga hindi boboto sa kanyang 31%. Meron pang 45%. Yung 45 na yon, ito yung mga neutral. Ayan ang paglalabanan. May 4% pa. Yung 4%, if I'm not mistaken, yun yung mga pink, 2 to 4%. Yun yung mga pink. Mga dilawan pink. Tingin nyo ba makukuha yun ng mga Duterte? Hindi sasama sa Duterte yun. Sasama yun sa administration. Yung 2% na yan. Ang paglalabanan na lang yung 45%. Tingin nyo ba yung 45% makukumbinsin nyo maging pro-China? No. You won't. Tayo mga Pilipino, pinalaki tayo na mahalin talaga ang Pilipinas. Bata pa lang, sinasaksak na sa kukote nating lahat. Ito yung ginawa ng mga bayani natin. Ganito ang paghihirap na pinagdaanan ng Pilipinas. Under ng Kastila, under ng Amerikano, under ng Hapon. Ito yung pinaghirapan ng Pilipinas. For 126 years, pinaglalaban natin yung kalayaan natin. Babayaran daw yung 45%. Alam nyo, mga Pilipino, wais na ngayon. Tatanggapin niya yung bayad pero iboboto iba. Wala kayo dyan. It's a reality reality na ng ano yan Philippine elections nagkakabayaran, di ba? Of course, bawal yun. Dapat hindi. Pero, di ba, yun nga rin sinabi ng mga ng mga kakamping before. Sabi nga ni Lenny, di ba? Tanggapin nyo yung bayad, pero iba iboto nyo. Stupid ni Lenny. Ever? Anyway. So, yun. Medyo maswais na mga Pilipino ngayon. Tatanggapin mo yung pera. Oo, pera pa rin yan Pero hindi mo iboboto. Yun. Kaya mga kotsero, of course, wag natin gawin yun. Wag tayo manggap ng pera. Kaya I can empathize dito sa sinasabi ni Commodore Tariela. By the way, guest natin siya tomorrow. Tomorrow morning. Later pala. Later ng 10 a.m. I can empathize with this. Kasi bakit ganun? Bakit nga naman? Sa dinami-dami ng kokomentan mo at sa dinami-dami ng pinagtatanggol mo, pagtatanggol mo pa talaga yung pugante. Pero hindi mo magamit yung impluwensya mo, yung political clout mo, para kumbinsihin yung mga supporters mo na suportahan yung ating kasarinlan dyan sa West Philippine Sea. Wala Wala ka talagang asahan sa mga Duterte na ito Wala talaga. Wala ka talagang asahan sa mga Duterte na ito. Promise. Seriously, I mean, bistado na yung corruption nila. Bistado yung secret agreement with China. Palyado yung buong term ni Digong. Sinalba lang siya ng mga tao sa paligid niya. So, what is there to expect kay Digonggong? Nothing. Sara is an overhyped vice president.
she's barely accomplished anything. She's barely accomplished anything, mga kabachero. Halos wala nga eh. Siguro yung review lang ng K-12, yun, may accomplishment siya, isa. Tapos yung EJK pa, almost 20,000, guys. Almost 20,000 ang namatay. Of course, 6,000 doon ang inaamin ng mga Duterte administration. 6,000 lang daw yung official count. Nonetheless, it is still 6,000 people. That's an average of 1,000 people per year. Ganun katindi yun, min. Ganun katindi yun. Tapos kahapon, natuklasan natin na meron pa palang mga kwento-kwento. O merong reward. Meron dong reward na 10,000 pesos per head. So makasampu kang deads, o di may 100K ka nga naman. O, yung iba, pinapatira na dun sa mga sindikato na rin. Paghatian na lang. Nakanantipaklong. Naging accomplishment report eh. 16,000 daw eh, noong 2017 ang iniimbestigahang patay sa accomplishment report. Nakanantipaklong. Basta ako, I quit on the Dutertes months ago. Quit na ako sa kanila. Ang hirap nilang suportahan eh. They made it difficult for me to support them. So, mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. At maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At pa-follow tayo sa ating Facebook page. Para kayo updated sa mga ganap. Jared Pulido po ang pangalan ng aking Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time, guys. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?